natin. Tapos, nagmag-request po ako, pwede kong pakilagay yung, ano ba to? Kanang kamay sa kaliwa ng dibdib, aawin po tayo. Hindi, ano po tayo, mananalangin po tayo. Tapos habang nananalangin po tayo, gamin natin yung presensya ng Panginoon, tapos gamin din natin yung tibok ng puso natin. Yung mupo po tayo panandalian at hilingin po natin yung presensya ng Panginoon sa lugar na to. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, minsan pa, isang napakalaking pribilehiyo, Panginoon, na makapunta kami, Panginoon, sa gawain mo, sa place na to, Panginoon, na in-anoint mo tuwing every Sunday na magsama-sama yung mga pinili mo, Panginoon. Pagkat pag pumili ka, Panginoon, hindi ka basta-basta tumitingin lang sa panglabas na kaanyuan, Panginoon, kung hindi sa puso namin. Hayaan mo, Panginoon, na sa araw na to, Panginoon, through our unity, Panginoon, bagamat wala ang aming pastor, Panginoon, in one spirit, Panginoon, nandito kaming lahat ngayon, Panginoon, sumasamba sa pangalan mo, Panginoon. Buksan mo nga, Panginoon, ang puso't isipan namin, Panginoon. Hayaan mo, huwag kaming maging bulag, huwag pa kaming maging bingi, Panginoon, sa salita mo. Yung puso namin, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na palambutin mo, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, ang puso kami, Panginoon, yung tender na heart, Panginoon. Yung puso na katulad ng sayo, Panginoon. Ngayon pa lang, unti-unti mong palitan yung puso namin ang katulad ng puso ng nasa iyo, Panginoon. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. At alam namin, Panginoon, mangungusap ka sa aming lahat. Tuturuan mo kami, Panginoon. Hayaan mo, parang bata lang kaming makinig, Panginoon, sa mga sasabihin mo. Na nandun, Panginoon, yung obedient heart, yung bagong puso, Panginoon, na handang makinig, handang maituwid, handang mapangaralan, Panginoon. Pagkat sabi mo, Panginoon, kung mahal ka namin, dapat marunong kami mag-obey sa mga pinag-utos mo. Tulungan mo kami, Panginoon. Without you, Panginoon, hindi namin to kaya, Panginoon. Pero sabi mo, Panginoon, we can do all things through Christ who strengthens us. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy namin pinasasalamatan ang napakabuti mong pangalan. Sa pangalan ng anak mong si Jesus, ang lahat ko'y magsabi ng Amen. Nakakaupo na po tayo. Kamusta naman po ang puso natin? Naramdaman po natin yung tibok ng puso natin? Tumitibok pa po ba? Buti naman po. So ngayon po, bagamat hindi Valentine's Day ngayon, pero ito yung binigay ng pastor sa atin. In behalf pala ng ating Bishop Louis Santos, at ang ating mahal na pastor, Pastor Onassis and Pastor Rowena Hernandez. Sa hindi po nakakaalam, anniversary po kasi ng church natin ngayon. Kaya nasa Philippines po sila para makisama po dun sa anniversary natin. So ngayon po, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol sa ating kondisyon ng ating puso. So may tanong po dito sabi, how about your heart? So, sabi ko di ba, ang pinaka-importante, bawat bahagi po ng katawan natin, napaka-importante po, di ba? So, isa po sa napaka-importanteng parte ng katawan natin is yung puso natin. So, nandun yung ating mata, nandun yung ears natin, nandun yung mind natin. Pero ang napaka-importante po, isa po sa napaka-importante is yung puso natin. Bakit po napaka-importante ng puso natin? Kasi po, sa puso po natin, nandun po yung nagpapumps yung blood. And bukod sa nagpapumps po yung blood natin, nakakapag-purify pa po ito. Tapos, that's why people take good care of it. So, sabi po dito, di ba? Kaya daw po yung bawat isa, di ba? Gumagastos pa ng malaki, di ba? Para lang yung, di ba nakikita natin sa mga ICU, di ba? Yung nakaranas na po ba kayo? Kasi kaibigan ko, kakamatay lang ng kapatid niya. So, parang hindi na naabutan, nabuhay yung kapatid niya. So, yung parang ginawa na raw lahat, yung kasi di ba usually nakakita po tayo sa mga operating room, yung pinapump yung heart, di ba, para mabuhay. Pero kapag hindi po talaga tumibok na yon, wala na po lahat, yung talagang buhay niya wala na. So napaka-importante po ng puso natin na yung ibang tao, gumagastos pa ng mga billions of money na make sure lang na yung puso nila maging okay. Tapos ano pa pong sinabi rito? Sabi po sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things. So, sa lahat daw po ng lahat ng bagay sa atin, di ba mapandaya yung puso natin? Yung puso natin, di ba parang pag minsan, nadadaya ka na, uy, parang, ano ko to, mahal ko talaga to. Yung parang kapag nakita mo yung isang tao, di ba parang,
parang in love na yata ako dito. Yung parang sa unang tingin mo pa lang, parang ano ka na talaga, yung parang, yung puso yun eh. Di ba minsan, ano yun? Yung kanta na yun? Ano yung kabig ng dibdib? Ay, may ganun, di ba? Parang, yung may parang ano yun? Kabig ng dibdib, parang ganun. So sabi dun sa kantang yun, di ba? Iba yung dinidikta ng isip mo, iba rin yung dinidikta ng puso mo, di ba? Kabig ng bibig, tulak ng bibig ba yun? Kabig... tulak ng bibig, kabig ng dibdib. So sinasabi po dun, di ba, na yung puso po natin, di ba, minsan mapandaya siya. Na minsan nadadaya tayo na akala natin, yun na yung mahal natin. Or akala natin, tunay yung nararamdaman natin na iba yung nararamdaman kong tibok na to ha. Parang kakaiba talaga. So minsan, talagang nakalagay po pala sa Bible eh. Sinabi niya, di ba, Jeremiah 17:9. The heart is deceitful. So, may dalawa po kasing bad character ng heart natin eh. Una po, yung pagiging deceitful niya. Tapos ano po pong next? Sabi po doon, yung second bad characteristic, that's why many are deceived by the heart, which results to, ano pong nangyayari pag nadideceive po yung puso natin? Doon po, dumadaan yung parang, di ba, ang dami pong cases, parang sa mundo po natin, di ba, kita natin, di ba, sa mga artista, or sa mga, kahit sa paligid lang natin, di ba, talagang maraming nadadaya yung puso na nandun, nagkakaroon ng adultery, fornication, tapos nandun yung lying spirit. Nandun na nakakapagsinungaling, kasi gawa ng puso eh, nandun yung lumalabas yung pagiging sinungaling. Tapos ano pa po, nandun din yung stealing, di ba? Na nandun na nakakapagnakaw or nakakapag-agaw ng atensyon, at marami pa pong iba na nagiging resulta ng bad characteristic na yon. Tapos ano pa pong sabi? Bukod sa pagiging deceitful niya, the heart is wicked. The heart is desperately wicked. Wicked in the sense that negative emotions dwell in it, such as bitterness, jealousy, covetousness, hatred, rebellion, and many others. So nandito rin po na talagang napakasama po talaga na talagang yung heart natin, kapag hindi natin na-conquer, nandun dumadaan na parang, di ba nararamdaman po natin, kahit mag-work tayo, pero pag may bitter heart ka, hindi ka rin makakapagtrabaho ng maayos, di ba? Tapos ano pa po, nandun, di ba, yung nagiging selosa ka, na parang kahit anong bagay, parang kahit munting bagay, napapagselosan mo, hindi lang po yung sa mag-asawa, or hindi lang po yung sa mga magkakaibigan, kahit yung atensyon, kunyari sa office, nakakapagselos ka. Bakit po ganun? Kasi nga, yung heart daw po natin is wicked. Ano pa po? Nandun nagkakaroon ng rebellion. Kaya po maraming mga wars eh. Mga wars, maraming mga, yun yung pinag-aawayan nila sa Sabah, Malaysia, di ba? Bakit nila pinag-aawayan yun? Sa puso rin yun, di ba? Kung ang bawat tao lang, yung parang nagmamahalan na, hindi naman talaga sa kanila yun eh, di ba? Ang tuloy na nagmamayari nung island na yun, is si Lord, di ba? Pag iisipin mo, ano pa itong pinag-aawayan yun? Hindi naman talaga sa inyo yun, nagpapatayan pa sila, di ba? Kasi nga po, gawa po dun sa heart na wicked. Tapos ano pa po? Ano na po ang problema? But the problem is, sabi sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful and desperately wicked, who can know it? So sabi, sino raw po ang nakakaalam ng ating yung puso natin, di ba? Sabi doon. Tapos sabi rito, may ang sagot niya, Jeremiah 17:10, the Lord looks at the heart. So, ang Panginoon po, siya lang po ang nakakaalam ng kondisyon ng bawat puso natin, di ba? Na pumunta tayo dito, hindi namin alam kung gaano kasakit yung nararamdaman nyo or ano man yung daladala nyo sa puso nyo, hindi namin alam yon. Pero ang Panginoon po, sinabi niya yung si Jeremiah 17:10, the Lord looks at the heart. Sa 1 Samuel 16:17 po, sinabi, God looks on the heart. That's why for God, the real you is neither your face nor your body, but your heart. Naniniwala po ba tayo na pinili tayo ng Panginoon? Sino pong naniniwala? Amen. Po ang kamay. So tayo po, di ba? Kasi ako din po parang, kahit bumalik pa rin po ako, parang feeling ko, parang, yung wala nagmamahal sa your, gano'n yung parang, may favorite song nga po ako, that love me for who I am. Kasi parang po sa akin, yung parang, bihira lang yung, sa Pilipinas po, di ba, yung mga tao, may hihilig sa superficial na, katulad po nun, di ba sabi, bakit sa inyo maraming mga bakla? Maraming mga, parang mga tao na mahilig sa mga pagpapaputi, or yung mga, parang sa pagpapaganda, yung mga bagay na gano'n. Kasi nga, yung mga tao, mahilig silang tumingin sa mga panglabas na kaanyuan, di ba? Lagi nilang iniisip, kapag hindi ka ganun kaputi, hindi ka kabilang sa grupo nila. Or kapag hindi ka nag-make up, or hindi ka, yung parang
meron silang mga parang requirements bago ka maging kaanib ng samahan nila or maging kagrupo nila, parang mga elite, yung kailangan Louis Vuitton lahat ang bag nyo or mga ganun, or yung mga mamahalin. Dito, ang mga group na to mamahalin. Dito, yung pag minsan nag-look down sila yung pag nakikita sila na, ay, ano ba yan? Yan lang pagkain mo? Yung mga, di ba, minsan yung parang, sa atin po kasi talagang tinrain tayo ni Lord sa Philippines, di ba? Namuhay tayo na, kumbaga, ang training ground natin sa Philippines. Kapag nakapasa ka sa polusyon, sa lahat na, kapag nakapagtagumpayan mo yung lahat, polusyon, traffic, lahat ng mga problema sa Pilipinas, dapat thankful po tayo sa Philippines kasi training po natin na kahit saan bansa tayo mapunta, talagang super thankful tayo na sasabihin natin na, Lord, thank you sa bansa namin. Hindi yung kapag may mga issue na, uy, gusto ko imported, mga ganyan-ganyan. Pero hindi mo alam kung paano ka napunta rito, gawa sa nangyari sa'yo sa Pilipinas, di ba? Kung hindi ka pinahirapan na gusto mo bang pumunta rito, di ba? Hindi naman, di ba? Parang kung hindi dahil sa Philippines to, wala rin tayo dito sa Singapore, di ba? Na hindi mo masasabi na, uy, buti pa rito, walang polusyon. Paano mo masasabi walang polusyon sa Singapore kung hindi mo naranasan na umuusok yung tambutso ng jeep, di ba? Yan ang di ba, dapat nga, super ano po ako dito talaga, super thankful po ako na pinakita ni Lord, yung may bansa pa lang ganito, na pwede pa lang yung mga traffic, di ba traffic light? Nandun lang yung traffic light, pero yung mga policeman, wala, di ba? Sa atin may police na, 5 pa yan. Pero buhol-buhol pa rin yung traffic, di ba? Tapos ano pa pong pinagpapasalamat natin, na yung sa pagtawid natin, di ba, sa Pilipinas, tatawid ka. Parang ikaw po yung masama pag tumawid ka sa tamang tawiran, di ba? Eh dito, di ba, parang pag may puti, tatawid ka na talaga, doon titigil talaga sila. At saka yung pagtigil nila, hindi yung, teka, mamamatay ka. Yung parang bumubuhin ka ni, yung parang sa Pilipinas, di ba, parang gigit-gitin ka pa. So, tayo po, thankful dapat tayo na sa Philippines, kasi sa puso rin po natin, kaya nga, di ba, pinalagay ko yung kamay niyo sa kanan kami. Di ba, naalala natin yung bayang, magilo, yung mga lupang nila, di ba? Kasi sa puso, kung hindi tayo binigyan ni Lord ng ganong bansa, hindi rin tayo, kung ano man yung puso natin ngayon, hindi tayo magiging thankful sa kung nasaan tayo. So, si Lord po talaga, hindi talaga siya pinipili. Hindi siya pinipili sa mga ano lang, sa mga panlabas. Nandito ka kasi pinili ka niya. Hindi na ako ang mga taong pinipili ni Lord. Kasi, minsan, di ba, yung parang gusto mo na mag-church, pero ang daming humahadlang ngayon, di ba, na yung trabaho mo, pwede namang hindi niya ikaw istorbohin, or pwede namang makasakay ka kaagad ng bus, or ng mga taxi, madali kang makarating. Pero may mga humahadlang, di ba, minsan nagkakasakit ka, na kailangan talaga mapagtagumpayan mo by faith yung lahat ng pagdadaanan mo through the week. So, yun po. Ano pa pong sabi ni Lord sa atin? Sabi po ni Lord sa atin, pero nasan daw po ang puso natin? Nasan po ba ang puso natin? Kanina nakalimutan ko natin yung heart. Nasa kaliwa po, di ba? Naalala ko lang yung mga concern. So sabi po dito, but the problem is, nandun po na nagpipraise daw po tayo. We praise, tapos ano pa po? We worship, nandun na nag-worship din tayo, katulad ng ginagawa natin before mag-start yung service natin. Tapos, nagdadasal, we pray, we give thanks to God. But, nasan daw po yung puso natin? Habang nagpapasalamat tayo, habang nagpipraise tayo, habang nag-worship tayo, nararamdaman pa daw po ba natin yung presensya ng Panginoon? Or nafe-feel ba natin na kinakausap na tayo dun sa, habang nagpipray ka lang ba, bibig mo lang yung ginagamit mo? Or nag-give, oh thank you Lord pero minsan di ba parang pag minsan may mga nagte-thank you na hindi pa rin thankful, parang thank you Lord sana. May sana pa, di ba? Parang sana Lord, dinagdagan mo pa ng konti. Yung parang hindi pa rin thankful, di ba na Lord, salamat pero sana mas mabuti kung binigyan mo pa ako ng ganito, may ganito. Tapos, di ba tayo nandun yung, na pumapasok pa rin po yung hindi ka kontento, di ba? Bakit po? Sa heart pa rin po yung nanggagaling Kasi sabi, nandun na nagpipraise tayo, worship, pray and give thanks to God. Pero nasan daw po yung puso natin? So may sinabi po sa Matthew 15, verse 18, but those things which proceed out of the mouth come forth from the heart and they defile the man. So lahat po ang ginagawa natin, yung pagpipray, pag-worship, pagdarasal, at pagpapasalamat, lahat po yun ang gagaling sa puso natin. So kung ano man yung, kunyari, habang nagpipray tayo, ano yung na-feel natin, galing pa rin yun sa puso natin. Tapos ano ba pong sabi? Why does God looks at your heart? So bakit naman po sa lahat ng bagay or sa lahat ng parte ng katawan natin, sa heart natin tumitingin si Lord? Sabi po sa Matthew 15:11, not that which goes into the mouth defile a man,
But that which come out of the mouth, this defile a man. So sabi ko, ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok, ang siya nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. So sabi ko dito, di ba minsan nagtatanong sa atin, uy, bawal bang kumain ng ganito, na mga, yan, bawal bang kumain ng dinuguan? Kasi pag Kristiyano ka na, bawal ba yung may mga dugo, or bawal ba yung mga, di ba minsan kinakain yung mga balon-balunan, yung mga parte ng katawan, bawal ba yung kainin? So, meron sagot dito si Lord sabi ni Lord, sabi rin niya sa Bible na lahat ng bagay, lahat ng binigay niya ng mga bunga, punong kahoy, or something gano'n, na mga, lahat pwede niyong kainin. Yung mga pagkain naman walang magagawa, di ba? Yung mga pagkain ba, pagkakain mo, nagsasalita siya? Hindi naman, di ba? So, ang nakaka-apekto po, yung nasa puso natin, yung lumalabas. Kasi kahit sobrang sasarap ng pagkain na kinakain mo, pero pag yung lumalabas naman sa bibig mo, foul, hindi rin maganda, di ba? Minsan kahit ang kinakain mo lang tuyo, pero pag nagsalita siya, ang galing ng salita na, pero tuyo lang ang kinain nun. Parang di ba, ano? Parang ano siya? So, tayo, di ba talagang super thankful po sa Philippines na ano, talagang kahit anong pagkain mo, di ba, kahit kanin lang, kahit atin lang yun. Pero pag nagdadala sa puso mo yun, ano yun, talagang si Lord yun, parang pinagpala ka ni Lord. Hindi nga lang doon sa bagay na kahit kumakain ka ng mga steak, pero paglabas mo ng bibig mo, yung parang lumalabas sa bibig mo, hindi maganda, hindi pa rin. Kahit anong kain mo ng masarap, pag yung nasa lumalabas, ang importante kasi sa Diyos, yung lumalabas sa bibig mo yung kung nakakapagpatay ka ba ng tao, yung paglabas ng bibig mo, ang pangit naman niya, yung mga gano'n, di ba? Parang, di ba minsan, nakasaktan mo yung tao di ba? Na kung makapag-ano ka dyan, kala mo, ikaw may likha ng mundo, yung parang wala kang karapatan kung ano man yung itsura niya, di ba? Kasi, tumingin, uy, ang taba niya, yung parang gano'n. Ang taba naman niya, yung parang ganyan. Oo, hindi nakakita ka niya yung gamit na ganyan. So, yung tao parang, hindi mo alam, na-hurt siya, hindi mo alam nasasaktan siya. Kung meron kang gusto sabihin, di ba sabi natin sa atin ni Pastor, itiko mo na lang yung bibig mo kung hindi makakabuti sa ibang tao. Kasi sabi, di ba, ang nakakapagpasira sa tao is yung sinasabi niya yung bibig niya. Kaya, matuto po tayo as a Christian, mag-control ng bibig natin. Kasi, pag hindi po natin nagawa yun, hindi rin po natin mahal si Lord. Sabi po ni Lord, di ba, kung mahal mo ko, yung mga tupang ibibigay ko sa'yo, alagaan mo. Na kung hindi mo sila kaya alagaan, hindi mo ko mahal, di ba? Parang, kailangan ni Lord ng gawa, di ba? Doon sa pagsasalita natin, gawa yun, di ba? Kasi sabi ni Lord, yung pumapasok sa bibig natin, yung mga sinasabi natin, galing sa kanya yun As a Christian, ine-expect ka niya na magdala ng mensahe niya. Magdala ng mga positivity. Yung mga negative, itago mo lang yan sa bahay mo, di ba? Doon ka magsabi habang nasa kwarto ka, negative, ang pangit naman niya. Lord, pagandahin mo siya. Yung mga gano'n. Parang, di ba? Parang sa tao, di ba? Hindi na sinabi mo ng harapan. Lord, naiinis talaga ako sa kanya. Kanya, nasa office kayo, di ba? Tapos talagang gusto mo na siyang kapakin or sundukin or talagang sabunutan sa sobrang nakakainis na yung mga ganun. Pasok ka agad sa isang kwarto or ipag-pray mo siya yung tao, makakatulong ka pa sa kanya, baka maging best friend pa kayo, di ba? So, talagang, ano ba yun? Baka patulong ka. Kasi yun yung purpose ni Lord, di ba? Hindi lang tayo pinagtrabaho, hindi lang tayo binigyan ng biyaya. Para lang sa manakit or mano ng tao, di ba? Binigyan niya tayo. Kung ano man yung binigay niya sa atin, dapat natin ibahagi yun sa ibang tao. Hindi ka maging negative, parang ikaw pa yung bully, yung mga sinasabing bully, di ba? Uy, nang-bully na naman siya, yung mga ganyan, di ba, na bawat salita mo, ay, na naman siya, magkasalita na naman siya ng kung ano-ano. So, parang yung mga tao, yung sinabi ni Pastor, di ba, last week, weapons of, sino po nakatanda? Weapons, WMD, di ba? Weapons of mass destruction. So, sabi ni Lord sa atin, yung bibig daw po natin, gamitin natin para makapag-deliver ng tao. Nasa time ngayon, dapat nakapag-inspire ka. Sa isang araw, dapat nakapagpasaya ka ng tao. Or dapat may nasolve na problema sa buhay ng mga katabi mo, di ba? Mahirap, pero dapat natin gawin kasi mahal natin si Lord, gagawin natin. Ano po sabi ni Lord sa atin? Sa Matthew 15:17 to 18, sabi po niya, do not ye yet understand that whatsoever enter in the mouth, going into the belly, and is cast out into the throat. But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. So sabi ni Lord sa atin, di ba? Yun nga, patuloy niya sinasabi sa atin na ano man yung pumapasok, hindi importante kahit ano man yung pumapasok sa'yo. Kasi maya-maya lalabas din yan, di ba? Minsan na, bilis na
hindi masarap masyado. So nandun talaga na, pagpasok niya, minsan lumabas na agad siya. Kasi sabi, ano ba naman to? Parang pag minsan, di ba, parang ayaw nang kumain. Pagka lalabas din naman yung mamaya, parang pag minsan masarap mag-fasting, di ba? Yung parang, pag nag-fasting kasi, parang ang sarap ng feeling din na parang maliit yung tiyan mo, tapos parang napaka-fresh ng ano mo, parang nakapagpahinga siya kasi di ba pag minsan, pag sobrang kain ka rin ng kain, nakakasawa din, di ba? Pagka sobrang ka nang nakakakain niya, parang ikaw, na ano ka na rin mag-fasting, di ba? Na nandun nga sabi ni Lord sa atin, di ba? Lumalabas din yun eh. Lumalabas din yun. Tapos, mabaho siya pag lumabas naman. Tapos yun, sabi nga ni Lord sa atin, di ba? Hindi importante yun. Kung ano man yung mga kinakain mo, kung ano man yung mga ipinapasok mo sa bibig, ang pinaka-importante, yung inilalabas ng bibig mo. Amen. Ano ba sabi ni Lord sa atin? Matthew 15, verse 19 to 20, For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man. But to eat with unwashed hands, defile not a man. Nakikita niyo po yung sa Philippines, yung mga kulubi, di ba? Hindi yun marumi. Although marumi siya tingnan, pero, di ba sinabi ni Lord, di ba may Bible verse palang katapat yun, di ba sabi niya, these are the things which defile a man, but to eat with unwashed hands, defile not a man. So, hindi nakakapagparumi sa kanya, kahit marumi yung kamay niyang kumain, pero importante rin po, di ba tinuruan naman tayo ni Lord, be wise, hygienic din, na maglinis ka ng kamay mo, kasi yung mga bata nga po nagkaka-dehydrate, so, be wise din po. Pero sabi ni Lord, ang gusto lang niya sabihin sa atin, ang gusto niya i-point out, is, yun nga po, hindi nakakapagparumi ng buong katauhan mo, yung mga pumapasok sa'yo na kahit madumi yung kamay mo, hindi nakakapagpadumi sa'yo. So yun nga po ang nakakapagpadumi sa atin. Is yung evil thoughts na nandun pumapasok. Kasi parang ano na tayo di ba? Minsan nabibilanggo tayo nung puso natin na parang, di ba meron kanta si Michael B. ba yun? Yung sinaksak mo ng martilyo, yung parang dinulog-tulog mo pa. Tapos, pagkatapos, pinatakal pa ng kalamansi, di ba? Eh, sakit nun, di ba? Pag may sugat nga po tayo, di ba? Pagka pinapatakan ng kalamansi, di ba? Ang sakit. Eh, sa kanya, sinaktan mo ang puso ko. Tapos, ano pa po? Pinukpok ng martilyo. Di ba? Gano'ng kasakit yung pukpukin ng martilyo yung puso mo? Eh, lambot-lambot nun, di ba? Kung yung mga walls nga, di ba? So, ano pa po? Yun nga, sabi ni Lord sa atin, ang nakapagpaparumi, yung mga evil na pumapasok sa isip natin. Ano po yung mga evil na yun? Nandun yung greed, nandun yung lust, envy, jealousy, tapos rage, hate, tapos yung kung ano pong mga excess na pumapasok sa isip natin. Na nandun na, a heart that fabricates vain purposes. So, nandun na nagpa-fabricate ka. Alam ko yung mga fabrication, di ba? Yung parang sa mga metal yata yun eh. Na ikinukompose mo na sa puso mo talaga. Pero yung napakaliit ng puso, pero ang dami lumalabas sa kanya, di ba? Na talagang minsan, magtataka napakahiwaga, di ba? Nung pakiramdam mo, tapos ganyan, yung mga naglalaro sa isip mo, talagang ipinapasok niya. Parang tinuturuan ng puso mo yung isip mo na, ito mga gagawin mo. Yung mga ganun, di ba? Parang maingit ka sa ganun. Basta parang sabi, ina mo, ang ganda ng damit niya, maingit ka sa kanya. Tapos ano pa pong sinasabi, nandun uy, magselos ka kasi yung asawa mo, wala pa hanggang ngayon. Yung parang, baka mamaya, may kasama na siya. Yung mga evil thoughts po na yun na, di ba tuwing ganitong oras, dapat nag-text na siya kayo. Gagawing oras, dapat nasa bahay na. Di ba yung pinaka sa mga pagkakaibigan? Sa mga pagkakaibigan, di ba sinasabi din, pag minsan, di ba parang, hindi ka na pinapansin ng kaibigan mo, hindi ka na niya ini-invite. Yung mga, alam niyo po ba yun, yung parang may mga pumapasok talaga na, pagka mag-isa ka, parang mababaliw ka talaga. Sa dami na pumapasok, kapag pinapasok mo talaga lahat yung mga evil thoughts na yun, di ba? Yun, ayaw ni Lord John. Ayaw niya na nakakasukan tayo ng mga evil thoughts. Ano pa po? Sabi, ayun, nandun na yung mga murders. Kung aware po tayo, di ba, be sensitive din po tayo sa mga balitang pinapakinggan natin or naririnig natin o napapanood. Di ba kapag Christian ka na, nagiging sensitive ka na, Lord, kailangan ko pala ipag-pray tong bansang to, or ba't ganito, parating na lang sa Egypt. Parang minsan, napakaswerte na pagising mo sa umaga, ang problemahin mo lang yung pagising mo eh. So, yung hindi ka problema na may aatake sa'yo na baka mamaya, paglabas mo ng bahay, babarikin ka, di ba? Kasi sa ibang bansa po, katulad ng di ba yung mga bansang Egypt, yung mga bansa na Syria, yung talagang ano talaga sila, troubled na paglabas mo ng tahanan nila, hindi nila alam kung babalik pa silang buhay, di ba? Parang tayo, ang problema lang natin yung pagising sa umaga, yung katawan mo lang, dalhin mo lang
di ba? Na talagang ito, yung mga ganitong mga murders, mga ganyan. So, sa puso rin ng tao yan ang gagaling eh. Bakit yung tao gustong patayin yung isang tao? Di ba, nandun na pumapasok sa kanya yung naiinis siya or mainit yung ulo niya. Di ba, karaniwan po yan sa mga squatter area, di ba? Talaga po kunin nila yung baril, yung mga patalim. Minsan nakakatakot pumunta sa mga ganun lugar, di ba, sa mga sundo, na talagang, pag hindi ka matapang-tapang, pag talagang hindi mo kilala rin si Lord, talagang super takot ka, yung mga magnanakaw, di ba? Parang hindi mo alam kung kailan sila magnanakaw or mapapatay. Hindi mo alam kung kailan ka papatay ng mga tao, di ba? So, dito po pumapasok din yung mga ganyan na bagay na talagang sa puso rin ang gagalingin ng tao kung bakit naiisip niya na patayin yung isang tao. Ano pa pong sabi ni Lord? So, nandito rin po, pumapasok din po yung adultery and fornication. So, sinabi po ang meaning daw po ng adultery is the act of sexual intercourse between a married man and someone other than his wife, or sexual intercourse between a married woman and someone other than her husband. Adultery violates the bond of the marriage union. Ano pa pong sinabi? Fornication is a more general term usually referring to any kind of sexual misconduct or sexual impurity outside of the bounds of marriage. It is often used symbolically in scripture to mean a following after idols or an abandoning of God. So dito po sinasabi ni Lord, ayaw rin niya po na nag-adultery tayo na sa mga mag-asawa po, dapat po mahalin po natin ang asawa natin. Kasi bigay po ni Lord, kami po kasi wala pang asawa, so single pa kami. So parang sa amin, talagang pag nag-asawa kami, siguro super thankful kami. Kasi parang matagal mong hinintay yun eh, di ba? Siguro kaya tinatagalan ni Lord sa mga, yung wait, yung pag-wait mo. Kasi baka hindi ka pa handa eh. Baka mamaya pag nag-asawa ka, hiwalayan mo lang siya, di ba? So yung proseso po na binibigay ni Lord sa atin, kung paano mo nakuha yung isang bagay sa mahirap na paraan, ganun mo siya mamahalin, di ba? Na ang dami mong pinagdaanan bago ka nagkaasawa. Ang daming sakit, yung mga parang yung loneliness, yung mga pag-Valentine's Day, wala kang flower. Pag-Valentine's Day, yung parang nakikita mo yung mga tao. Parang di ba sa Philippines po, mahirap pag-Valentine's Day kung mag-isa ka na. Kasi lahat sila may flower, lahat sila naglalambingan, yung mga ganun. Tapos ikaw wala. Di parang, pero buti na lang, may Lord ka. Si Lord ka na. Ipapalagaya sa'yo, di ba? Na minsan iisipin mo, Lord, salamat dumating ka sa buhay ko. Kasi pag minsan nalulungkot ako, sinasabi ko lang sa sarili ko, di ba Lord, ikaw naman asawa ko? Yung parang, di ba sinasabi, at pag ikaw ang asawa ko, Lord, lahat ng bagay kaya mong idagdag sa buhay ko. Di ba? Parang sinasabi mo na, kaya mo na i-comfort ni Lord 24 hours pa, di ba? Kasi di ba pag nagbo-boyfriend, ilang minuto lang, nag-text siya, pero mamaya wala na naman. Pero si Lord, 24 hours kaya siya nandyan, di ba? Kapag bibigyan natin si Lord ng pag-ako, ngayon, may mga asawa dito, di ba? Mahalin po natin yung asawa natin. Tapos, pag-aralan po natin kung ano yung mga pangangailangan. Kung kunyari, nangangailangan siya ng yakap or halik, ganyan, bigyan niyo po siya, di ba? Na talagang, di ba sa mag-asawa, kailangan nandun din yung sweetness sa isa't isa. Tapos, syempre, ang importante, nasa gitna niyo si Lord. So, mahal ninyo, hindi yung asawa niyo first, yung si Lord ang mahal niyo na number one sa inyong dalawa, si Lord. Kasi, pag siya po yung number one sa inyo, walang imposible kaya niya kayong pagbatiin kahit hindi kayo magsalita. Di ba? Parang si Lord ang mag-i-speak in between yung asawa ninyo. So, hindi lang po sa mag-asawa, sa magkakaitigan din po, na nandun lumalabas din yung pagka-adulterer natin, or kapag hindi na natin siya pinapakasamahan, or parang habang nakatalikod siya, iba po yung sinasabi natin. So, hindi rin po maganda yon sa mga magkakaibigan. So, saan pa po yung lumalabas? Kapag nakakilala na po tayo kay Lord, tapos nandun po na tumatalikod pa rin tayo, yung may pinupuntahan po pa rin tayo ng ibang church. Kasi, pagka nabaptize po tayo, through Jesus Christ to God be the glory, ibig sabihin po, na married ka na rin kay Lord, na talagang, through dun sa baptism na yon, by faith, naniniwala po tayo na isinuot mo na rin sa Diyos ang pagka-Kristo ni Lord. So, nandun din po na kapag hindi na tayo nagpe-pray, or basta na nang tayo sa tao umaasa, so nandun lumalabas din po yung nag-adulter tayo kay Lord. So, yun po, ang inaano ni Lord sa atin, ayaw ni Lord po ng gano'n. Ano pa pong sabi ni Lord? Yun, yung pagnanakaw. Bakit ba nagnanakaw yung mga tao, di ba? Kasi wala silang pera, or parang pag minsan, di ba, ang lalaki pa ng katawan. Sila pa yung mga nagnanakaw. Grabe! Ang angat nila. Parang nakakainis, di ba? Parang, yung iba nga, yung parang, di ba, natatouch po ako dito sa
Singapore kasi, Singapore naman kayo na Pilipinas. So ngayon po, na-touch din ako sa Singapore kasi dito naman po sa Singapore, walang discrimination. So sa isang company po pala dito, kailangan makapag-hire sila ng mga disabled na person. So pag minsan, di ba may mga disabled tapos nagtatrabaho, parang di ba? Yung mga tao sa atin, di ba minsan, nanakawan ka lang ng ganun-ganun na lang, kukunin yung pinaghirapan mo, di ba? Yung parang, kunyari, yung mga bag na po, di ba? Symbol po. Kung nasa Pilipinas ka, kunyari, may picture na dalawa, di ba? May symbol na may hawak ng bag. So, makikita po natin ang difference ng paghawak natin ng bag pag nasa Philippines tayo, tsaka pag nandito, di ba? Makikita po, di ba? Kapag, makapansin niyo po, pag bagong dating yung tao dito, di ba? Parang nakayakap talaga sa bag. Saan ka magpunta, di ba? Parang, baka mamaya kasi may magnanakaw, biglang hahabol din yung bag mo or huwag kang susok na masyadong maraming alahas. Kasi baka isipin mayaman ka, binili mo lang yung kumikinang-kinang sa mga bangkay. Parang tapos nanakawan ka pa, baka patayin ka pa, di ba? So nandun, sa puso rin po nang gagaling yun. Tingnan mo yung mga iPhone, yung mga ganyan. So minsan, yung pagnanakaw na yan, sa puso nang gagaling na gusto kong nakawin niya, parang instant, meron ka lang ng bagay na yun. So, mapangit yun, ayaw ni Lord ng ganon. Ano pa pong sabi? Yun nga, kapag ganataan na tayo, false witness. Yung, ayan, nagbubulungan ka, yung yung parang, yung mga nagiging baka po tayo, di ba na talagang, oo nga. Yung parang, di ba nandun na, kahit mga, hindi naman totoo, yung mga magkakaibigan, minsan nagugulo sila yung parang, hindi naman totoo yung sinasabi mo doon na, bakit ganun yung sinabi mo sa akin? Yung mga ganun, di ba, parang nag-aano ka dun sa kaibigan mo, nagagalit ka na kaagad, tapos kasi narinig mo lang, kaya minsan, take care din po tayo, pag may nagsasabi sa atin na, tungkol dun sa kaibigan natin, ay hindi ganun. Kung ano yung pagkakakilala mo sa kaibigan mo, yun ang isipin mo. Tapos kung meron mong weaknesses kang nakita, kausapin mo. Be honest, di ba? Kasi gusto ni Lord, be honest ka sa Kanya. Yung harap-harapan mong sabihin na, uy, may ayaw ko sa iyong ugali. Yung mga ganun. Pero bago mo nga siya i-approach, kailangan, nandun yung heart mo tama rin. Na, Lord, bigyan mo ko ng heart of wisdom na kapag kami nausap ko siya, hindi siya masasaktan. Kasi si Lord na po ang gagawa ng paraan. So, ayaw rin po ni Lord na nandun yung false witness natin. Katulad dun sa mga trial, di ba? Ayaw, di ba sa mga trial, di ba may attorneys na dalawa? Hindi ko alam kung paano nasitikmura ng isang ipagtanggol, yung isang tao na mali naman. Yung, di ba minsan, hindi maganda yun na alam mo mali, pero pinagtatanggol mo pa rin gawa sa money or sa para lang kumita ka, para lang, di ba, through fame. So, ayaw po ni Lord noon yung maging false witness tayo. Na tayo po as a Christian, kailangan maging true witness tayo para kay Lord, hindi yung kunwa-kunwari lang. Ano ba kung sabi ni Lord? Ayaw rin po niya ng yung blasphemy. Ano po ba yung blasphemy? Blasphemy is the act of insulting or showing contempt or lack of reverence for a religious deity or the irreverence towards religious or holy persons or things. So sinasabi rito, di ba, na He is not God, I know God, He's just that guy from the movies. Kasi di ba, minsan po sinasabi na yung Bible, ang Bible daw po is Bible stories lang. Parang yung iba hindi talaga naniniwala sa Biblia eh. Tapos sinasabi na, ang gumawa lang yan tao. Eh tayo, di ba, as a Christian, tinagawan tayo ni Lord, ang Bible, hiningahan ng Diyos, na talagang bawat salita niyan, kayo po mismo yung makaka-witness ng sarili nyo na makakapagsabi na, pagbukas nyo ng Bible, truly, di ba, na nagsasalita ang Panginoon sa atin na, subukan nyo po, pagka may problema ka or pag natutuwa ka, buksan mo yung Bible, di ba, talagang minsan, di ba, ninanakit siya, pero papel lang siya, di ba? Parang, pagbasa mo, ang sakit naman ang sinabi nito, papel lang to, di ba? So, talaga pong mararamdaman natin, hiningahan talaga ng Panginoon. So, kung may mga, kasi may na-research din po ako na nakalagay doon, nagbabasa silang dalawa ng Bible, tapos sabi, anong sinabi? Sabi, pagluto mo na raw ako ng pagkain. Yung mga, di ba minsan ginagamit niyo yung Bible words para may yung isang tao, pero blasphemy pala yun against the Lord. Kasi, parang, inaano mo to eh, parang, binabasura mo yung nakasulat eh. So, ayaw po ni Lord ng wala tayong paggalang. Kahit sino po yung nagsasalita sa atin, kahit teacher yan, kahit sino man, basta tinawag ni Lord na mag-minister para sa Kanya, igalang po natin kasi si Lord po yung nagbigay nun. So, ano pa po sabi ni Lord sa atin? That's why most of the time, people in this depressed area are not conscious on whether they're eating dirty foods or not. And yet, majority of them are healthy and strong. Oo nga po, naiisip ko lang pagka nakakapunta kami sa Pilipinas na kapag nagbabakasyon ka,
Pag minsan nakikita mo, di ba, pag magiging sensitive ka lang talaga sa paligid mo, nakahiga lang sila sa mga semento, pero wala silang sakit. Di ba, yung parang, ang sarap pa tulog niya, ang himping, di ba? Parang pag minsan, ikukumpara mo sa iba, pag nagpipills pa para makatulog, yung mga super stress na tao na, bago sila makatulog, ang dami nilang gagastusin, or ang dami man nilang iinumin para makatulog lang. Yung iba, yung di ba minsan natutulog na lang yung iba na hindi pa kumakain, di ba? Nandun talaga na lumalabas na sinasabi dito ni Lord na, bakit itong mga taong to, di ba mahihirap lang sila, pero masaya naman yung buhay, di ba pag minsan, bakit itong mga Pilipinong to, di ba sa NRT po, madalas pinapagalitan tayo, di ba kapag ang saya-saya natin, di ba? Lalo na may Jollibee na, di ba? Di ba yung mga tao mo, di ba? Baka sobrang sa mga Pilipino, parang, sabi mo, ano ba yung meron doon? Parang, di ba, parang super, blockbuster nga siya, di ba? Na talagang pinilahan. So, talagang nandun din po na talagang lumalabas na yung mga tao talaga, from the word Jollibee, di ba? Jolly, masaya. So, from the Philippines po yun, biruin mo, from the Philippines, napunta rito sa, inaano siya sa iba't ibang bansa. So, inaano po sa atin ni Lord na yung mga Pilipino, na magpasalamat kayo kasi alam ng mga tao na makikilala ka pag nakatawa ka, di ba? Minsan, di ba yung natakay ka ng taxi, uy, alam na Pilipino ka. Bakit? Kasi nakangiti ka na daw eh. Parang, kasi di ba, kala mo pa sa ng daigdig, di ba? Na talagang, bawat paglakad mo, parang, ang sungit naman yan, nagtatanong ka lang, di ba? Saan mo ba ang lugar na mapunta rito? Yung mga bus driver, di ba? Yung, parang, pwede po bang malaman kung makakarating to sa lugar na to? No, parang, that's not my job. Parang sabihin niya, parang tumingin ka raw dun sa guideline, di ba? Sa atin, di ba parang sa atin, sasamahan ka pa, papunta rin sa patutunguhan mo, di ba? Dito talaga siguro nga super stress eh. Super stress yung mga tao dito na sa puso nila, hindi nila naramdaman na kahit sa mga munting bagay, masaya ka na dapat, di ba? Tayo, ibabigyan ka na ng pagkain, di ba? Pasalubong, si Brother Noel, di ba? Talagang, bibigyan ka ng pasalubong, at masaya na siya, di ba? Kahit hindi nga, di ba? Masaya pa rin siya. So tayo po, lahat tayo dito, parang super thankful na tayo na makakatend ka lang ng gawain, sobrang saya mo na, di ba? Sobrang ligaya mo na kapag so, ano po yun? Gift po sa atin ng Panginoon yun. Ano pa pong sinabi niya? Sabi, as compared to well-to-do families who are cautious about their health and about eating only clean food. But more often than not, they are the ones who suffer from deadly diseases. So, totoo po, no? Di ba tama? May narinig mo na po ba kayo nagka-cancer na mahirap? Di ba wala pa po? Di parang, wait, kailangan mo pumunta ng doktor. Pero parang, di ba wala namang, dito pa ICU ka daw. Di ba, may mga pulubi ko ba na nagpupunta sa ICU? Di ba wala naman po? So, talagang, sa mga squatter area, di ba? Yung parang, kahit doon sila nakatira, at kahit doon ang bahay nila sa ilalim, yung parang, di ba, alam niyo po yung sa Pasig River, di ba? Yung sa mga area na ang dudumi, pero, hindi naman sila nagka-dengue. Eh dito, super linis na may mga dengue cases pa, di ba? Na talagang si Lord, marunong din siya kung kailan yung bibigay, eh, di ba? Bibigyan mo pa ng cancer, di ba? So, si Lord po, maawain talaga yan. Kaya kaya kung meron tayo ng ganun, hindi sa akin yan, Lord. Parang hindi sa'yo yan. Talagang tanggihan mo. Pag sinabi may cancer ka, hindi sa akin yan. Parang, pag nagkakasakit ka, may sakit ka man, kasi ka, hindi yun na parang sa akin yung, yung result na yan, baguhin mo yan. Parang, magpapatay ulit ako. Hindi yan, para sa, dapat kinaan natin hindi natin sinasabi na, may cancer na ako. Parang hindi mo ina-accept. Dapat inaano mo nga yun eh. Parang kahit nagtitik ka na meron ka, hindi para sa akin yan. Parang sasabihin mo sa doktor na, hindi para sa akin yan. Kasi ako, inano ka ni Lord para ma-enjoy ang buhay ko. Yung parang, yun yung nagsasuffer sa mga deadly diseases. Kasi marunong siyang pumili kung sino yung bibigyan niya. Kasi binigyan ng kayamanan. Sige, dito mo naman siya gagantusin, di ba? Kasi bakit daw po? Tingnan natin kung bakit. Sabi dito, because their food is clean, but their heart is not right before God. So, napakaswerte po natin kung tayo, pinagyaman na tayo ni Lord, tapos, natututo pa tayo magpasalamat, magbigay ng papuri, at lagi po nasa gawain ng Panginoon.
Kasi ibig sabihin po nun, malinis na yung kinakaya nilang pagkain, malinis, pinapatuloy bang pinapalinis yung puso natin ng Panginoon. So, yun nga po, yun ang nagiging dahilan kung bakit yung mga mayayaman, nagkakasakit pag minsan na, kausapin mo sila, di ba, pagka minsan, may buhay nila, obserbahan mo. Di ba minsan may sinasabi sa mga teleserye, di ba? Buti nga sa kanya, nagkasakit siya. Yung parang, di ba parang, yung sa mga mayayaman na, ang mata pobre niya kasi, yung mga ganun, di ba, yung, alam niyo ba yung 100 Days to Heaven? Di ba, yung si Connie Reyes, tapos na-realize niya sa buhay niya, di ba, although mayaman siya, although nandun yung fame, although nandun lahat ng bagay, pero na-realize niya, di ba, na hindi pala yun, tamang ano, di ba? Pero minsan, iintindihin din po natin yung isang tao, bakit siya ganon, di ba? Bakit gano'n na lang kung maltratuhin niya yung mga tao? Baka nasa pinagdaanan din po, na nandun din lumalabas, binibigay din sa atin ng ni Lord na nandun yung pusong maintindihin na mali mo, mawin mo pa siya for the Lord. Pagka napapunta mo sa church, di ba? Yung pagpapala niya, hindi lang sa kanya, di ba? Hindi lang siya yung magtatamasa. Kasi sabi ni Lord, kaya siya may pinagyaman at kaya siya may pinaghirap para malaman niya, test of the heart, di ba? Kung pinagpala ba kita, pinagyaman ba kita, sa'yo mo lang bagagastusin niyang pera. Kasi pinagyaman kita para tumulong sa mga tao di ba? Kaya nga ako may nilagay na mahihirap para tulungan sila. Pero huwag naman dun sa point na abusuhin naman yung pagtulong, di ba? Kasi minsan may mga mahihirap, nire-relocate na sila ng mga bahay, pero bumabalik pa rin sila. So yung heart nila hindi tama, kaya mahirap pa rin sila, di ba? Kasi si Lord, handa naman siya magpala kung tama yung puso mo So nandun na, tinitingnan pa rin niya, a test of the heart na kung tama na ba yung puso mo para magpalain kita. Ano pa pong sinabi ni Lord sa atin? Sa Acts 8:19 po sinabi niya, saying, give me also this power, that all whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost. So tayo po as a Christian, di ba? Meron po tayong blessing kay Lord na hindi kayang gawin ng ibang tao. So tayo po lahat na nandito, pwede po tayo makapagpagaling ng may sakit. Kahit ordinaryo ka lang umaaten, basta may faith ka na nanggagaling kay Lord na, sabi ni Lord, di ba, ilay hands mo lang yung kamay mo. Kahit gaano pa yung sakit niya, basta by faith naniniwala ka at yung pinapanalangin mo. Kayong dalawa lang naniniwala kayo na gagalingin ka kung pinapanalangin mo. Gagaling din siya at the moment na pinanalangin mo siya. Kahit nga po nasa malayong lugar pag sinabi, uy, may sakit sa ganito. Subukan niya po, di ba? Banggitin mo lang yung pangalan niya. Hindi mo alam kung gaano ka-powerful si Lord. Pero nandun din po na dapat hindi ka magda-doubt, na dapat hindi ka double-minded kasi ayaw rin po ni Lord na, uy, hindi ka naman naniniwala na mapapagaling. Di ba may ganun din case na kapag nagpe-pray ka, tapos hindi ka naman naniniwala, hindi mo imposible. Parang nagpe-pray ka, pero mukhang may imposiblehan ka pa rin, imposible, hanggang gumaling pa siya. Parang nandun na dumarating sa point na talagang habang nagpe-pray ka, may gumugulo sa isip mo na, hindi, parang hindi kaya pagalingin yun Parang may ganon, so hindi pwede. So dapat sabi ni Lord, full yung faith mo na gagaling siya, talagang gagaling. Naalala ko lang po yung parang pinagpipray kasi nung Catholic pa po ako na si Peregrina yata yun na gagaling. Di ba may mga healing, di ba iba po kasing healing services di ba na tayo napakalaking privilege na makakapagpagaling ka, hindi ka doktor pero makakapagpagaling ka, di ba? Wala kang mga equipments na, minsan nga po di ba pag may sakit, ayaw mong pahimuin ng kahit ano yung mga metals, kahit ayaw mong matouch yung body mo ng kahit ano pang metals, kasi yung body mo, sacred yan kay Lord, di ba na pag may sakit ka, gusto mo, ilay hands, kamay lang, di ba? Yung gagaling ka na agad, basta nandun yung paniwala mo. So dito po meron pong si Simon po, the sorcerer. Sabi po niya, parang nakita niya kasi, uy, ang galing, nakakapagpagaling sila ng mga may sakit. Gusto ko rin ng ganung power, kasi po siya, parang salamangkero. Ano pong sinabi dito? Sabi niya, but Peter said unto him, thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. Thou hast neither part of nor lot in this matter, for thy heart is not right in the sight of God. So sabi po dito sa atin ni Lord, kapag daw po hindi tama yung puso natin, pag minsan di ba humihiling tayo ng isang bagay, pero pag nakita niya hindi tama yung puso mo, hindi niya ibibigay sa iyo kasi baka makasama pa sa iyo. Or baka yun pa ang kapahamak mo. Although, para sa iyo, di ba pag minsan pinipilit mo, naranasan niyo na po ba yun, na pinipilit niyo yung isang bagay, or na pinagdadasal na, ito matupad. Pero binibigay minsan ni Lord pero at the end, medyo may something na parang may consequences na something. So yun po, yung mga prayer na
binigay lang sa'yo ni Lord kasi ginusto mo eh. Sige na nga, ibibigay ko na sa'yo. Ayaw ko naman talagang ibigay eh, pero ibibigay ko na sa'yo. So yun po yung mga heart na talagang inal ni Lord na hindi maganda sa paningin niya. So ano pong sabi doon? Kasi yung heart ni Simon, di ba, na talagang humihiling siya ng isang bagay na, uy, sige, gusto ko rin yung power na yan, makapagpagaling sa may sakit, ito ang pera. So hindi po maganda yun. So yung parang akala niya mapipili yung gift na yun. Eh, galing yung kay Lord, di ba? Siya yung nagbibigay nun. Sabi po sa Acts 8:20-21, that means a heart which is not right in the sight of the Lord has no part or no portion in spiritual matters. So sabi po dito ni Lord, napakaswerte po natin kasi si Lord may nakita sa puso ng bawat isa natin kung bakit tayo nandito. Walang makakapag-judge sa'yo kung bakit ka nandito. Yung privilege na makaupo ka dyan. Napaka-privilege na po pagka may upuan ka na ganyan. Di ba? Pag minsan, di ba, naghihintay ka, walang magpaupo sa'yo sa MRT, di ba? Parang pag minsan, di ba pa sa MRT ngayon, ang dami ng tao. Pero pagka, mag-church na kami, may sarili kami upuan dun. Tsaka kami pa ang pinapaupo. Yung parang, di ba talaga privilege na makarating ka sa ganitong gawain, sa mga activities para kay Lord. Kasi pinili tayo ni Lord, di ba? Pag pinili tayo ni Lord, may ibibigay sa atin. Tapos yung sa puso natin, may nakita si Lord na hindi kailanman nakikita ng ibang tao. Si Lord lang po yung nakakakita kung bakit hanggang ngayon nandito pa po tayo. Ano pa pong sinabi ni Lord sa atin? What were in the heart of Simon the sorcerer? Sabi po sa Acts 8:23, for I perceive that thou art in the gulf of bitterness and in the band of iniquity. His heart was poisoned by bitterness. So, nandun po na nagiging bitter siya. So, nakatikim na po ba kayo ng durian? Ay, hindi pa. Huwag na po yung pangarapin. Pero ewan ko baka sa inyo, baka masarap. Kasi kahapon, ako naman, pag kumakain ako ng pagkain, lahat nauubos ko eh. Para kahit hindi masarap, kahit sobrang sarap, nauubos ko. Pero kagabi po, nakatikim ako ng durian. Ganun pa rin lasa nun. Bitter. Pero sweet. Parang bitter sweet siya. Parang ganun. Pero siguro iba-iba ang flavor yun or may flavor ba yun? So parang, pagpakaiba-iba na. Bitter to, tapos iba, sobrang tamis. So sa kanya po talaga, ang bitter. Talaga, pag sumo mo, ang pangit ang lasa. Tapos kahit pilitin mo siyang kainin, bitter pa rin. So dito sa puso po ni Simon the Sorcerer, sinabi po na yung puso daw po niya ay poison, ibig sabihin pag poison na lason, di ba? Nalason na siya ng bitterness. Ano ba po? Bound by iniquity, and as a result, they may have no part or portion in spiritual matters, no spiritual goals. So dito po, minsan, masakit, di ba? Kapag minsan, parang gusto mo na lang kapag minsan, kasi tao rin po tayo, di ba nagkakamali rin tayo na pag minsan, pag mahina tayo, ayaw natin na rin, dun sa mga time na yun, kasi hindi po natin alam ang buhay natin, di ba? Anytime, pwede tayong punin ni Lord, di ba? Ang tanong, nakahanda ba tayo? At sa panahon na kukunin niya tayo, sana kunin niya tayo, nung maayos tayo, di ba? Kasi minsan, nagpe-fail din tayo eh. Kasi tao lang tayo eh, di ba? Kung siya nga, di ba, nakaranas ng maraming paghihirap. Pero siya, Diyos siya kasi, kaya nakayanan yan lahat. Pero tayo po, di ba, ang hirap pag minsan, yung parang, ang hirap na pinagdadaanan mo na trial, na ikaw lang at ang Lord ang nakakaintindi no, na, Lord, sana kunin mo ako sa panahon na maayos ako. Parang ayaw mo na makuha ka sa panahon na hindi ka maayos, di ba? Kasi hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin sa'yo, di ba? So, tayo po, patuloy tayo nakikinig ng salita ni Lord, patuloy tayong lumalapit sa harapan niya, para po para maging holy po tayo, kasi mahirap po makapasok sa presensya ng Panginoon. Kahit minsan di ka pumupunta ka rito, tapos pag minsan hindi ayos yung heart mo, minsan hindi mo maramdaman yung presensya ng Panginoon, di ba? Na, Lord, parang gusto mo magpakaawa na huwag masayang yung pagpunta mo kasi marami kang belief o marami kang ng bagay para lang maka-attend na ang po natin, ang purpose natin is makuha kung ano man yung pinapasabi sa atin ni Lord. Kasi mahirap kapag nalason tayo ng bitterness sa puso natin o yung mga hinanakit o yung mga hindi magaganda, di ba? Hindi makapasok yung presensya niya. Ano pa po? Sabi po sa Ezekiel 36:26, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. So sabi po dito sa Ezekiel 36:26, ito po ang prayer kapag mga pusong bato na po tayo, di ba? Lord, bigyan mo kami ng bagong puso. Tapos yung nag-o-obey sa'yo, kasi pag minsan po
isipin mo, ano yung key sa blessings, di ba? Pag minsan, pag nararamdaman mo nakakapag-obey ka, pinagpapala ka ni Lord. Minsan naman, kahit hindi ka nagpa-obey, basta pinagpala ka na, pinagpala ka talaga niya. Yung parang, pero pag minsan ayaw rin niya na aabusuhin mo yung binibigay niyang mercy, di ba? Na sa pagpapalang yun, pinagsisisi ka niya, nandun na mag-repent ka, anak, pinagpapala kita hindi dahil sa mga gawa mo or ganyan, pinagpapala kita kasi kagustuhan mong pagpalain kita. So sabi ni Lord sa atin, di ba? Bigyan tayo ng a heart of flesh. Bakit daw po? In the Old Testament, the Word of God was written in tablet of stone. Stony hard, that's why they were hard-headed. So, sabi po doon, bakit daw po naging matitigas ang ulo ng mga Israelites, di ba? Kasi bakit po? Kasi di ba, dalawang bato ngayon, natatandaan niyo po ba yung dalawang bato na nilagay doon yung Ten Commandments? So, kaya pala, yun pala yung reason, kaya matigas yung puso, di ba? Na kung ano yung pinanggalingan, di ba yung mga utos pinilagay sa bato. So, in return, yung pumunta ron sa mga tao, matigas din, naging hard-headed sila. Kasi made of stone yung parang, kumbaga sa ano, kamay na bakal. Kumbaga yung mga utos nasa bato na matigas. Yung talagang, sumunod ganito, kung hindi mamamatay ka. Yung mga ganun, di ba? Sa mga Muslim, di ba? Pag umano ka, patay ka agad. Or kapag ganun kasala ka ng ganito, babatuin ka ng paulit-ulit yung mga ganun, di ba? Kasi bakit? Kasi nakalagay sa tablet of stone. Pero sinabi po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 3, for as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tablets of stone, but in fleshly tables of the heart. So sabi po ni Lord dito, sa New Testament po, sinabi niya na, hindi na raw po sa mga pusong, sa mga bato nakasulat, di ba? Ang sabi po ni Lord sa atin, dun sa New Testament, a heart of flesh na. Nandun na. But in the New Testament, it must be written in your new heart, which is tender heart. So, nandun na binigyan tayo ng puso ng Panginoon na, yung puso talaga na nararamdaman natin na, talagang ibinakuna sa puso natin. Kumbaga, hindi na siya sinulat by mga katulad nun. Ito ang mga rules natin ito ang mga gagawin. So sa atin po, isinulat na ni Lord mismo sa puso mo. Kaya pag minsan, di ba, kapag nararamdaman mo, kinakausap ka ni Lord, sa puso ka niya kinakausap, di ba, nararamdaman natin na, ang sakit naman, yung parang talagang tagos sa buto or tagos sa puso mo, di ba? Kasi sabi ko, ang ibig sabihin po pala ng, for your information po, ang ibig sabihin po ng Ich liebe dich, I love you po yun in German. So yun po. So ano pa pong sinabi ni Lord sa atin? But the problem is, yun nga, meron daw tayong stony heart. So, pag minsan na parang pag nagiging bitter tayo or nagiging jealous tayo, pumapasok po doon yung the heart of stone. Sino po ba may mga pusong bato dyan? So, syempre, wala. So, pag nararamdaman natin na pusong bato na tayo, so, humiling tayo kay Lord, nagbigay niya tayo ng puso na may flesh, yung talagang puso na galing sa Kanya. Ano pa pong sabi ni Lord sa atin sa Ezekiel 36:26? Lots of Christians still have the heart of stone. And as a result, sa Jeremiah 13:10 po sinabi, these evil people which refuse to hear my words, which walk in the imagination of their heart, and walk after other gods, to serve them and to worship them, should even be as this girdle, which is good for nothing. So sinasabi po ni Lord sa atin dito na, ano raw po ang naging resulta, di ba, na ito nga, yung mga evil people na nagre-refuse sa kanyang words, ano po nangyari sa kanila? Meron siyang heart of stone, meaning you will follow the dictates of your heart because it was not inculcated in your heart because you still have the heart of stone. So pumapasok pa rin po dito na pag minsan sinabihan ka na or tinuro ka na tayo ni Lord, ang tigas pa rin ng puso natin, di ba? Minsan hindi pa rin natin siya nasusunod or pumapasok pa rin yung disobedience sa atin. Bakit daw po? Because your eyes, your ears, and your mind have been diverted by Satan from God. Yun. Kaya tayo minsan yung parang, bakit ganun kaya yung mga puso natin parang minsan hindi sumusunod. So yun nga, kasi yung eyes mo, yung ears mo, tapos yung kaisipan mo, na-divert na ni Satan na hindi natin alam sa pag-iisip natin ng mga bagay na hindi makakabuti pala yung sa ibang tao, na-divert
unti-unti na parang nag-divert ni Satan, parang may isahan ka na niya, hindi mo lang alam, di ba? Pag minsan, di ba, pag may nasasabi ng salita, tapos maya-maya, nare-realize mo, ay, hindi pala maganda yung nasabi ko. Di ba minsan, may mga moment po na gano'n na, nasabi mo na, nabitawan mo na, tapos saka mo lang marirealize na, bakit ko nga ba nasabi sa kanya yun? Yung parang, pag minsan ikaw pa yung gustong makipag-ayos, di ba? As a Christian, yung puso po natin nandun lumalabas na talaga, tayo pa po yung feeling na pumunta sa tao mag-handle down. Bakit daw po ganun? Sabi, 2 Corinthians 4:18, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not unseen, not seen are eternal. So, tayo daw po, dapat daw po as a Christian, hindi tayo tumitingin sa mga bagay na nakikita natin or sa mga pansamantala lang. Sa mga blessings, kung pinagpapala ka man, ang kung ano-anong mga blessings. So, hindi lang dapat tayo nakatuon doon. Nakatuon tayo doon sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi sabi po, di ba, yung faith daw po na or yung pag-asa na nasa atin, hindi tayo umaasa kasi nandyan na, di ba? Umaasa tayo kasi may darating, di ba? So, yung darating na yun, hindi pa natin nakikita, di ba? Pero umaasa na tayo. So, yun po yung gusto sa atin ni Lord na nandun na hindi tayo mag-focus. Kunyari, sa work natin, hindi rin tayo masyado magpa-focus sa work natin kasi ang tunay na buhay natin, hindi lang pagtatrabaho, di ba? Although yung trabaho, yun yung magiging source of income mo, pero hindi pa rin talaga yun yung purpose ni Lord sa atin. Ang purpose ni Lord sa atin, yung mapagsilbihan natin siya through sa work natin eh. Nandun na makapag-inspire tayo, makapagdala tayo ng mga souls para sa Kanya. Yun, nandun na maging blessing din tayo sa company na pinapasukan natin. Pero, maging blessing din tayo sa sarili natin, pati sa Kanya, di ba? Kasi, ang tunay naman na nagpapala, hindi talaga yung company mo eh. Ginagamit lang yun ni Lord para mag-glorify siya, di ba? Hindi yung, pag minsan, di ba, parang napapagpalit talaga natin siya at any circumstances na talagang yung gawain ni Lord na itatabi natin. Pero hindi po maganda yun kasi ang nagbigay po ng word natin, si Lord po. So kung meron man tayong dapat bigyan ng lugod or bigyan ng talagang glory or talagang papurihan, hindi yung company natin, yung si Lord po, na talagang yung company na yon, blessing lang yun. Isa lang yun sa blessing ni Lord sa atin. So, napapatunayan na nagpapasalamat tayo sa Kanya kung inuuna natin ng Panginoon. Kasi kahit pwede niyang minsan kunin yung trabaho mo eh. Kapag inuuna mo yun, or yung pamilya mo, di ba? Pag minsan, yung parang, hindi ako makaka-attend kasi ganito, yung family ko, ganyan. Ipagpasa Diyos mo, di ba? Nandun yung pagtitiwala, makikita sa'yo ni Lord na nagtitiwala ka sa Kanya. Or kung hindi ka na makaka-attend ng gawain, Lord, pinagpipray ko yung boss ko na payagan niya ako. Kasi, di ba, ikaw naman ang nagbigay sa kanila, ikaw ang nagbigay ng ganitong biyaya. So, kung meron mong papayag at magpapa-approve nun, ikaw din, di ba? So, hilingin lang po natin through our heart, di ba? Ano ba kung sinabi ni Lord sa atin? Sabi po niya, bakit daw nandun na pa rin yung stony heart? Because you focus on things which are seen. Since we are living in the last days, we can see now that those temporary things are being shaken and even destroyed calamities. So, ito po talagang sa akin po, sa buhay ko, talagang pinakita ni Lord sa akin na talagang pag tuwing naririnig ko pa rin yung mga balita tungkol sa Japan, yung sa Fukushima, yung mga radiation, mga gano'n. Sa akin po talagang pinakita ni Lord na talagang napaka-powerful niya na yung mga lumibig ko na bag, yung mga mamahalin, kahit gaano pa makapangyarihan ng isang tao, kapag si Lord gumawa ng tsunami, sino kayang may gumawa ng tsunami pagtaas ng kamay? So sa atin, kahit sino makapangyarihan na tao, walang makapagsasabi or makakaalam kung saan lugar niya ibabagsak yung mga paghatol niya, di ba? So tayo po, ang nagbinibigyan tayo ng buhay ng Panginoon, sikapin po natin na huwag natin siyang kaligtaan na pasalamatan, huwag natin siyang kaligtaan na papurihan or yung magpunta ka lang sa gawain niya, ba't tuwang-tuwa na sa'yo si Lord? Yung maging present ka lang na nandun ang faithful ka nagsiserve sa Kanya. Si Lord po, minsan kahit hindi ka nakikita ni na pastor o ni na pastora, yung mga tao na nasa paligid mo, kahit wala sila by the heart, kung ano man yung inaano ang pinitubok ng puso mo na gawin para kay Lord. Si Lord po, hindi po siya yung Diyos na hindi nakakalimot sa ginagawa. Di ba sabi, your labor will not be in vain. Minsan mahirap. Ako po, touch na touch din ako dun sa, iyak ako. Yung mga kapatid ko natin ng mga TH ko, di ba? Parang natutuwa po ako sa kanila kasi
kahit ano po, yung parang ano yan, parang unspeakable na tuwa kasi sila, hindi naman, yung parang hindi naman ganun kalaki din yung sinusuweldo nila, pero yung faithfulness nila kay Lord, di ba? Parang, kasi minsan parang nakakasama ng loob kapag yung mga tao, pinagpapala, pero bakit sila? Minsan lang sila nagsa-Sunday, minsan lang sila, yung iba pa sa kanila, once a month lang sila pupunta. Pero, yung heart nila, iba yung binigay sa kanila ni Lord na heart eh, na masasabi mo mayaman sila sa spiritually, di ba, na ang tunay na pagmamahal na sa kanila na talagang out of their faithfulness kay Lord, di ba? Parang sila pa yung sila nagsiserve. Minsan, parang pag dito dapat sila naman yung pinagsiserve natin, di ba, na as professionals, di ba? Kasi meron din ako narinig na church, sa kanilang church, ang pinagsisilbihan, yung mga domestic helper, yung once a month, binibigyan sila, gino-glorify sila. Kasi, bakit? Ang hirap po kasi ng trabaho nila, di ba? Talagang buong katawan nila, talagang sobrang, kasi ako rin po meron akong mga souls na nakikilala na mga DH na talagang, minsan pagod na yung katawan nila, tapos ang pahinga na lang nila, yung pagtulog nila, minsan tinatawag pa sila ng amo nila, minsan hindi pa sila pinapakain ng maayos, pero yung heart po nila, di ba, talagang super kakaiba na talagang iba rin po yung binigay ni Lord na, yun nga, totoo nga yung sinabi niya, di ba, kahit gano'n ka pa, yung paghirap po kasi yung mga kahirapan, sa tao lang po tumitingin yan eh, kung anong tingin mo rin sa tao, kung ang tingin mo sa kanya, sa material na bagay, titingnan mo mahirap siya, pero pag tinignan mo yung puso niya, mayaman siya, kasi may Lord siya eh, kasi pag may Lord po yung isang tao, kahit gano'n ka, kahit ano lang yung suot niya, kahit ano pa yung kakayuan niya sa buhay, pero pag ang tingin mo, pag tumingin ka sa tao, tapos tinignan mo yung puso niya, hindi yung panlabas ng kaanyuan, may makikita ka po sa kanya na kakaiba na masasabi mo pinagpala siya ng Panginoon na may Lord siya, may Lord siya na talagang na hindi lang hindi mo pagpapalit yung gift na magkaroon sa puso ng isang tao ng Diyos. Kasi yung iba, ayaw talaga ng Diyos eh. Ayaw talaga, hindi talaga sila naniniwala na itong buong mundo na ito nilikha ng Panginoon. So, nakakaawa po yung mga taong gano'n na, di ba? As a Christian, tayo po naman, hindi natin basta-basta rin sila tatalikuran. Kasi tayo po, inasal po tayo ni Lord para maging blessing po sa ibang tao, para mag-reach out po sa ibang tao. So, ano pa pong sinabi ni Lord sa atin? So, yun, as a result po, nandun po, lumalabas po yung fear natin, yung worries, tsaka insecurities. Nandun na parang lumalabas na natatakot tayo, pag minsan, pag mawalan ka ng trabaho, natatakot ka, kasi, di ba, kasi itiningala mo na yung buhay mo sa trabaho mo eh. So pag nawalan ka ng trabaho, natatakot ka. Pero hindi mo alam na ang provider mo, ang Panginoon. Kahit hindi ka magtrabaho, makakakain ka dyan, maniwala ka lang, di ba na? Si Lord, di ba, sabi niya, kahit wala pa yung mga gadgets, may nabasa rin ko sa kanya, sinasabi doon, kahit wala pa yung mga gadgets na yan, wala pa yung mga technology na yan. Kasi di ba pag minsan natatakot ka pag may recession, or pag mga global na incident na mawawala ng mga trabaho. Pero huwag po tayo matakot kasi si Lord kaya ang may-ari, alam niya, hindi ka niya gugutumin, di ba? Na talagang sagana siya sa pagpapala, ang tanong, handa ka bang magtiwala? Na kapag wala ka bang trabaho, umaasa ka na makakakain ka pa rin. Bakit? Nung dati naman, hindi ka pa nagtatrabaho, nakakakain ka nun, lumaki ka nga, di ba? So, talagang, di ba? Ibig sabihin mo, hindi lumaking gano'n na, lumaki ka naman na, yung parang, tumanda ka naman na, makakain ka, di ba? Na pag dito, di ba? Parang nakakalungkot din yung iba na parang, uy, Nay! Ano ba yung mga, ano yun, yung parang, yung pag minsan yung parang ipapadala ka, gano'n. Pero pag minsan, di ba parang nasusungitan mo sila. Pero pag minsan po, isipin din natin, Lord, teka, pag minsan, ano rin po ako, naiiyak din ako pag minsan na, yung naiiyak pag minsan na, lagi pala akong naiiyak. So, parang, ewan ko, yun lang siguro yung binigay sa akin ni Lord na heart, na iyak. Hindi naman iyakin. Pero kahit pinigilan ko, naiiyak talaga ako eh. So, talagang si Lord po, pag minsan, yung touch ka, ako touch na touch po ako. Share ko lang po sa inyo. Pag may matatanda akong nakikita, or yung mga parang feeling na, yung mga nanay, katulad na yung Sir Floricel, pag may nakikita ko akong mga nanay, parang gusto ko silang yakapin, parang kahit wala ako yung nanay ko, parang gusto kong maramdaman na, yun yung nanay, yung parang in return, parang niyayakap ko siya, niyayakap ko yung nanay ko, parang yung sa heart natin po, kahit yung malayo tayo sa mga magulang natin, or yung sa mga mahal natin sa buhay,
i-ano pa rin natin po yung parang iparamdaman po natin sa mga tao nasa paligid natin, yung pagmamahal natin. Kasi binigay po ni Lord yung mga tao sa paligid mo para mahalin mo, hindi para saktan or sino man yung taong itinapat sa'yo kahit nananakit, mahalin mo pa rin. Kasi itinapat siya sa'yo for a purpose na talagang kailangan mag-ilaw ka pa rin sa kanya na kahit ano bang ginagawa mo sa akin, mahal pa rin kita. So, doon yung mapapatunayan na iba talagang meron siya. So, mabibless pa siya. Tapos, malay mo, talagang mailapit mo pa siya sa Panginoon. Ano pa kung sinabi ni Lord sa atin? 2 Corinthians chapter 4, verse 16. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. So sa atin po, di ba, kahit minsan nahihirapan po yung physical na body natin, pero sa puso naman natin, di ba, nakakakuha tayong renewal, magbasa ka lang ng Bible, marirenew ka na, di ba? Kung umattend ka lang ng mga Bible study, sino po bang mga umattend ng mga Bible study rito, di ba? Na nakaka-experience na pag-attend mo sa Bible study, kahit 1 hour lang yun, di ba? Nare-refresh yung mind mo. So doon po pumapasok. For us, we lose heart because our ears, eyes, mind are diverted by the devil through his tactics, one of which is focusing on things which are sin. So tayo po, pinagpo-focus tayo ni Lord sa mga bagay na dapat daw po nagpo-focus tayo dun sa mga bagay na hindi nakikita, yung eternal life na kahit walang nakakita sa'yo, magbasa ka pa rin ng Bible. Kasi doon, mapapatunayan na umaasa ka sa Panginoon. At ang pagbabasa po ng Bible, doon po yung kinakausap tayo ni Lord. Kung sa prayer po, tayo yung kumakausap sa Panginoon, through sa pagbabasa po ng Bible, doon po, nag-humble down tayo kay Lord na, Lord, kausapin mo akong muli. Yung parang, eto, kausapin mo po akong muli. So ano pa kung sinabi ni Lord sa atin? Ano raw po ang guarantee? So pag bumibili po tayo ng product, di ba may guarantee? So ito po, ano po yung guarantee sa atin? Kapag nag-focus daw po tayo, yung eyes natin, yung ears natin, yung mind natin, on things which are unseen, ano po ang ginagaranti sa atin ni Lord? Your eyes, your ears, your mind will focus on Jesus. Ano po ang sinasabi ni Lord sa atin? Philippians 4, verse 4 to 6. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. So sabi po ni Lord sa atin dito, minsan pag nababasa natin itong chapter na to, sa panahon na, di ba minsan, mabubuklat natin to sa panahon na kailangan natin ng comfort, or yung sad tayo, tapos biglang mapupunta tayo sa Bible verse na to, rejoice. Di ba sinupunod sa shampoo rito ng rejoice? So, yung mga physical po na bagay na makikita natin, i-relate po natin sa buhay natin sa Panginoon. Para hindi natin siya nakakalimutan. Pag nakita natin yung rejoice na shampoo, uy, may Bible verse na katapat yan. Rejoice always sa Lord, di ba? So, ano sinasabi ni Lord sa atin? Kasi para hindi po natin nakakalimutan, kasi tayo po, may sakit po tayong kalimot, di ba? May amnesia po tayo na pag minsan, pag wala ng church, nakalimutan mo na yung tinuro sa'yo, di ba? So, kailangan, meron kang mga tinitingnan na bagay na magpapaalala sa'yo. So, ano pa po sinabi ni Lord? Di ba, mag-pray lang daw tayo kapag kahit ano pa yung problema mo, kahit ano pa yung kabigat, sabi ni Lord doon, di ba, pray with, ano pong nakalagay dapat sa prayer natin? With thanksgiving, hindi po pagre-reklamo. So, pwede kapag wala ka na ipag-pray, kahit wala, magpa-thank you ka. Kasi sasabi ni Lord, ano pinapagpa-thank you niya? Wala pa naman akong binibigay sa Kanya. So si Lord, maano siya na, iba talaga itong puso na to eh. Parang maano siya sa'yo na talagang ma-overwhelm siya sa'yo na sobrang pagtitiwala niya. Talagang makikita ni Lord yung puso mo. So yun po, sabi ni Lord sa atin, mag-rejoice lang daw po tayo ng shampoo. Hindi po, sabi po ni Lord, maging masaya, magalak tayo. Inuulit ko, di ba? Inuulit pa niya, di ba? Pwede naman niya sabihin isang beses lang eh. Pero sinabi niya, siguro kasi madali na tayo makalimot. Inuulit ko, di ba? Mga kapatid, di ba? Mag-rejoice tayo, di ba? Nasabi doon. Para gumanda yun. Na talaga nandun na sinasabi ni Lord, as a reminder na, rejoice! Rejoice! Sabi niya gano'n, rejoice in the Lord. Ano sinabi niya? Always, hindi daw, once, hindi lang tayo maliligo, di ba? Talagang araw-araw, kaya maputad, di ba? Talagang powerful yung niya, nung pangalan na nilagay. Rejoice, sabi. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. So sa Tagalog po, magalak tayo, di ba? Sabi, inuulit ko, magalak tayo. Let your mind, let your moderation
be known unto all men, the Lord is at hand. So, si Lord po, nandito lang. Hindi mo siya nakikita, pero nandyan siya sa tabi mo. So, sabi ni Lord, maging masaya ka lang, anak. Kasi sayang yung buhay mo kapag in-spend mo lang sa pagiging malungkot, di ba? Kasi bakit ka malulungkot? Pinagpala ka naman, kompleto ka naman ng katawan, di ba? At kailan ka pa magiging masaya kapag nawala yung paa mo? Kapag nawala yung kamay mo, di ba? Kasi hindi niyo mo ba alam na millionaires tayo or baka billionaires pa, di ba? Pag-iisipin niyo, sino yung mga nurse dito, yung sa mga nagtatrabaho sa mga hospital, di ba? Nakakalungkot yung parang ako, marami rin ako nakita ng mga ospital na pag minsan iniisip ko, pag may sakit ako, iniisip ko, para may papakita sa akin si Lord na pupunta ako sa ospital, makikita ko kung gaano ako ka-bless, na parang pag may gumaling ka na, magpasalamat ka kasi pag nakita mo yung mga tao sa mga ospital, di ba, ang daming ginagastos na pera, para lang kunyari, ano pa yun ha, di ba may kanya-kanyang specialization yung mga doktor, may special sa kamay, sa utak, di ba si Pastor Physical Therapist, specialty na siya sa bagay, pero meron pa rin sa mga mata, di ba? Magpasalamat po tayo, pag-kumpleto lang po yung katawan natin, na talagang, Lord, salamat, may kamay ako, kasi kung wala kang kamay, di ba, ang hirap, di ba, ang hirap gumalaw, di ba, na pag nakakakita po tayo na may mga kapansanan, be thankful po kasi ikaw kumpleto ka na, ano bang inaano mo? Kumpleto ka naman sa katawan na, yung parang yung mga material lang na bagay na which is nakikita, doon ka nakakapag-focus, kaya pag minsan, hindi tayo nagiging masaya. So, mag-focus ka kung anong meron kang kamay. Salamat Lord sa kamay ko, nakakagalaw siya kasi yung ibang kamay hindi nakakagalaw po, di ba? Kapag na-stroke, di ba, di ba hindi siya gagalaw di ba? Na kapag nakakaganon ka, nakapag-praise ka, di ba? Kaya nga dapat kung nag-praising tayo, itinataas mo talaga yung kamay mo kasi nagpapasalamat ka kasi itong paggalaw natin ng kamay, kapag may problema ka rin sa mga utak, di ba? Hindi rin siya gagalaw kasi siya yung nag-command dun So, magpasalamat po tayo sa Panginoon, sa pananalangin natin na nandun yung habag niya kompletong katawan. Thank you Lord, di ba? Parang, baka mamaya hindi tayo nakakapagpasalamat kaya nagiging ungrateful yung natin Lord. Kasi po ang sabi niya, be careful for nothing, but in everything by prayer. So kung may problema ka, ipag-pray mo kaya, di ba? Huwag kang magmukmuk dyan. Magmukmuk dyan. Tapos, ano lang, yung parang sarilihin mo lang, hindi sa'yo yan, di ba? Yung parang kay Lord dyan problema niya yan. Binigay niya yan sa'yo. Lord, bigay mo rin ako ng solusyon. Paano to, di ba? Ikaw ang nagbigay sa akin ng problema to. Alam ko, yung solusyon na sa'yo din, di ba? Huwag mo kayanin ang sa'yo lang, kasi hindi sa'yo yan di ba? So, pagka kinakaya mo lang sa atin lang, ibig sabihin, yung wisdom mo, yung itinitiwala mo sa iyong sarili lang. So, sabi ni Lord, di ba, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. So, kung ano mga request mo, sabihin mo na lang, di ba? May mga prayer request, o di ba, pagka minsan, di ba, kapag sa mga, may isip naman akong joke yung sa mga FM radio, di ba? Anong request mo sa mga love song, di ba? Kasi mga joke, di ba, nagre-request ka ng mga kanta, kay Lord, pag nag-request siya, kakaiba siyang magbigay, di ba? Pag nag-request siya, kaya niya ibigay sa'yo lahat, di ba? Basta kaya mo lang, di ba? At according sa laman ng puso mo. Ano pa po sinabi ni Lord sa atin? So sabi niya, as a result, Philippians 4:7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. So katulad din po ng mga katawan, binandig din ni Sister Divine, kung naalala niyo po, sabi niya, peace din So, kasi sabi ko, yun din, marehas din siya. So, one spirit po tayo na talagang sinabi ni Lord sa atin. As a result, bibigyan niya po tayo ng kapayapaan. So, mahirap pong makakuha ng kapayapaan dito sa Singapore, di ba? Na minsan stress na yung mga tao, pero ikaw, hindi ka stress, di ba? Kasi may Lord ka, alam mo, kaya niya yun. Parang tutulungan niya tayo. Ano pa pong sinabi ni Lord sa atin? So, as a result din nga po, peace of God will be yours. God's peace is found in Jesus Christ. So, kung ano man po yung mga nararanasan natin, ipagpasa Diyos po natin, tapos ayusin po natin yung puso natin. Tulungan na, hingin natin kay Lord na, Lord, bigyan mo kami ng puso na nandun na, katulad din sa'yo. Para ano man yung bibigay mo sa amin, kaya namin. Kasi yung puso namin katulad din sa'yo Ano pa po? So sabi po ni Lord din na, to God be the glory po. So, ayun po. So, ayun po. Ay anniversary ng church natin. So, congratulations po sa lahat na nagpunta dito. Kasi, parang nakikita po tayo sa anniversary ng church natin. So, yun lang po. Salamat po and to God be the glory.